guys, magsibak tayo ng kahoy. Ang gatong habang hindi pa umuulan, ang dami ko kasing naka-standby na gatong dito sa likod ng bahay malapit sa aking gatungan. Samahan niyo po, magpuputulin ko yan bago ko baak-baakin. Papatas ko muna siya, tumuro ka na siguro babaakin. Yan, nandyan lang yung nakatampak sa may tabi ng kulungan ng aming manok. Dami, diba guys? Kala nyo lang, simpleng buhay lang kami. Kahit pa sabihin mong may hanap buhay ka, may pera ka, binabalikan ko pa rin yung aking mga nakaraan nung kami bata pa. Kasi itong tabi na itong subdivision namin may bakanting lote. Iniwan sa amin ng may-ari. Hindi pa niya pinapatayuan ng bahay at kondo. Kaya ginamit namin muna. Dito ako nagagatong ng pagsasaing. Tingnan nyo at makikita nyo. Ayan. Papatas din ako ng mga kahoy pagkatapos ko magputol. Ayan. Isa-isa ko yung putulin guys. Tapos papatasin ko yan. Sipag at tiyaga lang sa pamumuhay para makamit mo ang iyong pangarap. Hahaluan mo na rin ang sipag. Diskarte sa buhay. Mahirap kasi yung mag-astang mayaman ka na nando namang salat ka sa hirap. Alam mo naman kung ano yung pinanggalingan mo bago ka nagkaroon ng kung ano yung ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Kung ano yung meron tayo, pasalamat tayo sa Panginoong Diyos. At kung ano man yung ating tinatahak na pamumuhay ngayon, magpasalamat tayo. Huwag tayong mapang-api sa kapwa, mapagmataas, mapanggamit ng kapwa-tao. Binatural kung ano yung meron tayo. Kung ano yung dapat natin gawin sa buhay natin, yun lang gawin natin. Hindi tayo mabubuhay ng kabi-kabila. Hindi tayo matutulungan ng ibang tao. Kung sila ang ating titingnan sa ating pamumuhay, mas mabuti pa yung paunlarin mo ang sarili mong pamumuhay. Sa sarili mo ring diskarte, ikaw ang magsumikap. Hindi natin kailangan ng ibang tao na natutulong sa iyo. Mas kailangan natin na pagsumikapan natin para ma-achieve natin ang ating pangarap sa buhay. Ganon kasi yung naging goal ko guys. Ako'y batang lumaki sa hirap. Hindi naman totaling mahirap na mahirap kasi ang aming mga lolo't lola ay may karoonan, pati aming mga magulang. Pero pinalaki kami sa tamang paraan nung araw. Kasi ako'y pinanganak ay 1970s na. Namulatan ko ang hirap ng buhay noong unang panahon. Ang presidente natin ay si Marcos pa rin. Kinamulatan ko matandang Marcos. Napakamura ng bilihin. Nakapag-aral kami, ang baon naming piso sa isang araw. Hindi namin maubos ibili ng aming pagkain. 50 centavos lang, busog na busog ka na. Whole day pa ang pasok namin nung kami elementary. Kaya naranasan ko lahat yung namin, pamumuhay sa probinsya. Ako'y pinanganak sa Quezon pero lumaki po ako sa Kamaynilaan. Doon ako nagdalaga. Since 12 years old ako nung pumunta ng Maynila hanggang sa nakapag-asawa na patira ng city. Dala ko pa rin kung ano yung naging buhay namin nung unang panahon sa probinsya. Naiisip ko pa rin. Masarap mamuhay. Balikan mo yung nakaraan mo. Huwag kang hindi lilingon sa iyong nakaraan kasi hindi mo maaabot ang iyong pangarap. Kahit naabot ko na lahat ng pangarap ko at kung ano man yung meron ako ngayon, ugali ko pa rin yung ugaling probinsya. Napagpakumbaba sa tao kahit ano pa man ang meron ako. Hindi po ako mayabang, hindi ako sabihin mo na magyayabang sa tao na ay ganito na yung buhay ko, ba't ko pa gagawin ito mga ganitong bagay. Hindi po. Lahat nararanasan ko, lalo na ngayon nasa edad 50s na ako. Mas gusto kong balikan yung dating buhay namin. Ang sarap kasi sa piling habang may mga nagagamit pang loteng ganito, libre pa to. Kumaga sayang din yung mga kahoy, maaanayin lang kasi yan. Sa halip na anayin, gamitin na lang natin
pangluto, pangsaing. Marunong din akong gumawa ng kalan. Natututunan ko sa mga social media lahat ng bagay na pwedeng kong gawin. Kahit hindi ko alam gawin, nagagawa ko. Mag-iisip-isip din kasi tayo kung paano yung magandang buhay. At yung alam mo na masaya ka sa ginagawa mo, na wala kang tinatapakang tao. Yun ang gawin natin sa buhay. Huwag tayong magpagamit sa kapwa-tao natin ng mga manggagamit. Kung may mga pera na sila, ganun ang ginagawa nila. Gawin natin kung ano yung nararapat sa ating pamumuhay bilang isang taong may pamilya. Sarap balikan yung mga nakaraan. Kasi pag ganitong may panggatong ka, o tingnan nyo, gagatong ako ng kahoy sa pagsasaing. Kung gusto kong mag-ihaw, makakapag-ihaw ako. Tingnan nyo guys yung video ko kung ano ginagawa ko. Tapos meron nga pala akong ginawa din ditong DIY na kalan ulit. Kasi may nagpagawa sa akin. May nagpagawa ng ng kalan. Pero yun ay libre lang kasi kanila yung simento. Mura lang naman yun guys. Okay lang yun kasi dito din lang sa may amin. Ayan guys, nagsasaing ako habang pagkatapos ko magsaing, nag-ihaw ako. Ganyan. Sayang kasi yung apoy. May baga kung gusto mo mag-ihaw ng karne o kaya tilapia, pwede. Kung ano man gusto mong ihawin kasi may natirang baga yung apoy. Hindi mo na kailangan magpabaga pa ng uling. Diba? Magagamit mo din siya lahat. Maaga ako nagluto, kakain na lang. Pagkatapos ko naluto to, kakain na lang kami. Pagkatapos shower, o pahinga na. Kinabukasan ulit trabaho. Ito pala guys yung isa kong kalan na ginawa. Para yan doon sa kapitbahay kong isa. Kasi nagpagawa siya dito sa likod bahay namin. Kaibigan ko kasi yung bata dyan. Gusto niya rin daw ng ganito. Doon nanggagaling yung aming kahoy guys. Yan. Bukas ko pa yan itataktak kasi hindi pa matigas yung simento. Ganyan lang po ang paggawa niyan. May baka lang yan sa gitna at saan. Tapos kalan.